Madami po tayong balita sa videong ito. Justin Brownlee hindi na maglalaro overseas. Kai Sotto, Japan B-League, bakit nga ba 2 linggong walang laro? At JJ Mandakit nakakuha ng award sa sikat na basketball tournament sa Amerika. At wag po tayong magugulat kung sa 2026, 2 purong Pinoy na ang nasa NBA. Simulan natin kay Justin Brownlee. No imports ng PBA natin ngayon, kaya hindi po ito nakakalaro. Pero ayon kay Team Cone, marami ang nag-offer dito overseas. Hindi malabo yan at pag-aagawan pa ngayon mga kaibigan dahil sa magaling at sikat si JB. Ngunit sa dami man ng offer sa kanya, mukhang dito lang muna ito sa atin at hindi mag-overseas. Ito po ang sinabi sa akin ng sikat, gwapo at humble na coach dito sa atin sa Pilipinas. Wala yan, dito lang si JB. Mukhang mag-aantay na lang mga kaibigan si JB ng laro ng Gilas sa July kasi June pa lang, practice na March na ngayon. At ngayon kasama siya mga kaibigan palagi ng team niya Ginebra at nakita ko sumasabay pa siya sa ensayo, syempre para kondisyon. Ngayon, punta na po tayo dito. Ang dami nagtatanong at naguguluhan. Isa na ako doon mga kaibigan kung bakit nga ba walang laro ang Japan B-League ng 2 linggo ngunit sa KBL naman ay meron. Mula March 7 hanggang 19, walang laro sa Japan B-League, walang laro sila Kai Sotto. So ito mga kaibigan, nalaman ko na po ang dahilan sa isang Japanese na madaming followers sa Twitter. Ito sinabi niya sa akin dahil daw po sa EASL games na ginaganap dito sa atin at sa Emperor's Cup. Sa EASL po kasi mga kaibigan kasali dito ang B-League team na Chiba Jets, malakas yan. Pero tinalo ng ating pambato na si Kai Sotto kasama ang kanyang team nung nakaraan lang. So ito mga kaibigan, yung Emperor's Cup naman po ay dito yan sa Japan B-League. So ito mga kaibigan, maglalaban po dito ang Ryukyu Golden Kings at Chiba Jets. So talagang napakalakas nito kaya bigyan natin ng credit sa ating kababayan na si Kai Sotto. Impressive yung pinakita niya sa napakalakas na team na ito. So at least may idea na po tayo kasi ilang araw ko hinanap ang sagot dito. Ngayon, si JJ Mandakit naman po ang pag-usapan natin. Natapos na po ang prestigious basketball tournament sa Amerika na The Real Grind Session. Kasali dito ang mga top teams sa Amerika at Canada. At andito ang mga top NBA prospect, kabilang na si AJ Daibansa ng prolific prep na number 1 sa NBA mock draft ng 2026 at mga rankings pati na sa class of 2025. At siya din po ang hinirang na MVP sa tournament na ito. Ngunit hindi nagpahuli ang ating kababayan na si JJ Mandakit. Hinirang ito na Offensive Player of the Year. Kabilang din po si JJ sa All-Team Awards o Mythical Team ng tournament na ito. Si JJ po pala mga kaibigan ay kilala at nai-scout na ng mga NBA teams. Naglaro pa ito sa Team USA at nakasama sa mga basketball rankings sa Amerika. Class of 2025 sa ESPN rank 59 at ito rank 7 sa top point guard sa Amerika. Kaya naman maganda po ang tsansa nito na makapasok sa NBA sa 2026. Ang predictions ko sa kanya, drafted late second round mga kaibigan or undrafted dahil sa height niya na 6'1 to 6'2. Pero kahit maging undrafted ito, makakakuha po itong mga kaibigan ng NBA contract. So sa time na yan, possible na andyan na si Kai sa NBA ng 2026. Sa 2024 pa lang po ngayon, 2 years pa yan. Si Kai naman mga kaibigan, talaga yung totoo, may mga nagkaka-interest, madami talaga nagkaka-interest sa kanya na NBA teams. Kaya nga po siya naiimbitahan sa mga workouts at camps. Yun nga lang, hindi sapat ang kanya na ipapakita nung time na yan, kaya hindi siya kinukuha. Pero sa pinapakita ni Kai ngayon, improvements ngayon at consistency, patuloy pa nagpapalakas at nagpapalaki ng katawan, hindi po malabo na nasa NBA na ang pambato natin anumang taon bago mag 2026. Yan po natin mga kaibigan na hindi ko po hinahype si Kai o hindi ko kayo pinapaasa about dito. Ang akin lang kaya po ini-invite si Kai ng NBA teams ay dahil may interest sa kanya. Hindi pa nga lang talaga sapat ang naipapakita ni Kai noong time na yon kaya hindi siya kinukuha. Pero hindi pa po tapos ang pambato natin si Kai. Simula pa lang po ito, bata pa siya at siya po talaga ang nakikita ko na best chance natin na homegrown Filipino sa NBA, no doubt. Kung kayo po ay may opinion, malayo po kayo mag-comment ang inyong opinion dyan sa baba. Ito po yung akin. So habang kayo nagko-comment mga kaibigan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ito, babatiin ko lang po yung mga nagpapabati sa akin. Coach Haji, Agerico Salvador, G. Malyari, Wilson Custodio, Richard Martir, Oil Heater, Surewin TV. Ito si Gilbert Butalid,
eto Lisel Lutarino ng Riyadh, Saudi, at binabati ko rin si Ronman, Joey Dolmundo, Raul Ramos, Mark Arvin Chanco ng USA at Paulo Torre. Maraming salamat po sa inyo.